Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, kahapon pinag-usapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos na ayaw na itong pansinin at makipag-usap dito sa ICC. Ngayon, pumalag na itong si Carlos Conde sa Human Rights Group, no? Itong Human Rights Group, pumalag sila dahil raw itong Human Rights Group, sabi nila kapag hindi natin papansinin raw ang ICC at hindi na natin kakausapin itong ICC, sabi ng Human Rights Group, madidihado raw yung kredibilidad, no? Maaapektuhan yung kredibilidad ng Pilipinas, no? Especially ng imahe ng Pilipinas raw. Yan ang sabi ng Human Rights Group. Dito tayo magre-react. Naalarma sila dito dahil ayaw nang makipag-usap ni PBBM, no? Dahil nga pasalamat nga yung ICC na pinansin pa, nag-apila pa ang Pilipinas, no? Yung kay PBBM, ang argumento ni PBBM, wala na silang right, wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas dahil kumalas na tayo. Okay? So yan ang ipapakita ko sa inyong balita at magre-react tayo dito. Ha? Itong Human Rights Group na itong si Carlos Conde, pakinggan rin natin ang kanyang sasabihin dito kay PBBM sa galaw ni PBBM nga dyan sa ICC. Okay? Ipapakita ko yan sa inyo. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Maraming ma-aware dito sa mga pangyayaring ito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay. And also guys, subscribe nyo na rin ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita ni Presidente Bongbong Marcos at lahat-lahat na. Okay? You will be updated. So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na sa ating Facebook at YouTube. At gusto ko rin na ito palang yung mga audience ko dito sa Dumaguete City. Hello po sa shoutout sa Dumaguete City. Yung mga audience ko dito na laging nanonood, bisitahin nyo itong Overdose Coffee, no? Masarap ang kanilang coffee guys. Nabisita ko kagabi ito. Masarap, no? So pinopromote ko itong Overdose Dumaguete, no? Yung kanilang address nandito yan. Ito yung address nila. Near Philtras Bank, Siliman Avenue, Dumaguete City. Okay? I-try nyo ang coffee nila. Meron din silang mga cake, mga coffees, marami. Okay? Just visit Overdose Dumaguete. So, punta na tayo dito sa ating issue tungkol nga dito sa ICC na pumalag na itong Human Rights Group, no? Sa ayaw nang kausapin itong si ayaw nang kausapin ni PBBM itong ICC na gustong mag-imbestiga dito sa Pilipinas. Okay? So i-play natin yung video at magre-react tayo dyan. Dahil nga dito sa sinasabi nilang masisira daw ang imahe ng Pilipinas at yung kredibilidad ng Pilipinas. Okay? Let's play the video. Mga donor. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa tapos na ang lahat ng pag-uusap ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa tapos na ang lahat ng pag-uusap ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC. Pero ang pangamba ng ilang grupo, baka mabahiran yan ang kredibilidad ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si John Arawa. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi putol na ang ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sinabi niya yan kanina nang makapanayam siya ng media sa Zamboanga, Sibugay, kung saan pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa mga bagong gawang kalsada sa Zamboanga Peninsula. Giit ni Pangulong Marcos, hindi titigil ang Pilipinas sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa pag-imbestiga sa drug war ng nakaraang Duterte administration.
They are talking about Filipinos. There are alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit napupunta sa The Hague? Kasunod Tama. Tama yung explanation ni PBBM dyan. yan ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura ang apela ng Pilipinas na itigil ng ICC prosecutor ang drug war investigation. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, tututukan na lang ng gobyerno ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa drug war. Bahala na raw ang Department of Justice at Bureau of Immigration kung papayagan nilang makapasok sa Pilipinas ang mga investigador mula sa ICC. Sagot naman ni Justice Secretary Boying Rimulya, Pakinggan nyo na itong sinabi ni SOG Rimulya tungkol dyan sa ICC ha. wala na tayong dapat pang pag-usapan kasama ang ICC. Tapos na tayo sa ICC, wala nang pag-uusapan. Finish. Correct. Maraming mga bansa na nangangailangan ng ICC. Hindi tayo yon. Pero ang pagmamatigas na ito makakaapekto raw sa kredibilidad ng Pilipinas pagdating sa usapin sa karapatang pantao ayon sa Human Rights Watch. Inaasahan natin ay na yung mga ibang bansa na miyembro ng ICC ay siguro pwede naman nilang hikayatin ng Pilipinas, si Pangulong Marcos na makipagtulungan kung talagang seryoso ang gobyerno na ayusin yung karapatang pantao, ayusin yung accountability, mga taong nabibiktima ng karahasan ng human Mali ka dyan eh. Yung ating justice system, gumagana. Bakit nangingailangan tayo ng ICC? Ha? Kayo lang ang gusto ng ICC. Dahil alam ko yung layunin ninyo. Yung layunin nyo, hindi na ko nasasabihin. Punteriya nyo si former President Duterte. Wala tayong dahilan para hindi bumalik sa ICC. Umaasa pa rin ang grupo na pag-isipang mabuti ni Pangulong Marcos ang tuluyang pagputol sa ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Bottom line dito is that ang gobyerno natin, ang bansa natin, ay talagang nakikipag-ugnayan naman yan sa international community, sa UN, kung saan-saan pa, no? Mga donors, humingi tayo ng tulong, ganyan. Pero pagdating ba, ang sinasabi ng gobyerno ngayon, pagdating sa accountability, dapat walang ganon. Hindi makikipag-ugnayan sa ibang bansa. Nagbabalita Ayan. So, magkokomentaryo tayo dito, no? Si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang desisyon na hindi na makipag-usap nito sa ICC ay meron itong kahulugan. Ha? Hindi ito basta-basta na lang na pinuputol ni PBBM yung kanyang komunikasyon dito sa ICC. Sa desisyon ni PBBM dyan, ibig lang sabihin, hindi tayo nangingiilangan ng ICC. Nagpapagulo lang ang ICC, kaya pinutol ni PBBM yan. Okay? Sa sinabi ng human rights group na maapektuhan raw yung kredibilidad ng Pilipinas at ang imahe ng Pilipinas raw ay maapektuhan sa pagkalas, sa pag hindi pinapansin itong ICC, para sa akin, hindi naman talaga yan rason na sa kredibilidad at saka imahe ng Pilipinas. Ito ito yung ating logic. Bakit naman tayo mawala ng kredibilidad at masira ang imahe ng Pilipinas kapag hindi natin pansinin ang ICC? When in fact, ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at si former President Duterte, gusto lang makatulong sa ating kabataan na yung panahon na programa na ginawa ni former President Duterte ay naging successful yun. Bakit hahayaan ni PBBM na makapunta, makapag-investigate ang ICC dito sa Pilipinas na successful naman yung programa ni former President Duterte? Alam ko dito, maraming mga papalag sa ginawa ni former President Duterte. Yung mga haters dyan, papalag talaga yan. Mga bulag sa katotohanan na hindi nila alam, maraming naitulong yung ginawa ni former President Duterte na programa na yun, na pumalag itong ICC dahil nga na pinolitiko, may sa likod
may behind dyan. Bakit sila lumalaki ang ulo ng mga ICC na yan? May nasa likod dyan. Hindi ako naniniwala. So yung sinabi ng human rights group na kredibilidad at imahe ng Pilipinas, mas gugustuhin ko pa na para sa akin, kayo lang naman ang nagsabi dyan na masisira ang kredibilidad at imahe ng Pilipinas. Para sa akin, hindi naman eh. Marami nang kumalas dyan sa ICC. Marami ng bansa na lumayo dyan sa ICC dahil nagpapagulo lang yan. Okay? So bakit masisira ang kredibilidad natin at ang imahe ng Pilipinas? Mas masisira ang imahe ng Pilipinas at ang kredibilidad ng Pilipinas kung hahayaan natin na masira yung ating kabataan sa programa ni former President Duterte na yun lang ang nakapag-save ng ating kabataan. Di ba? Try to think it, Carlos Conde. May pangsariling interest yung ibang mga tao dyan. Bakit gusto nilang makapasok yung ICC na yan? Dahil gusto nila may maparusahan when in fact, halos lahat ng taong bayan sa bansang Pilipinas ay nagustuhan yung programa ni former President Duterte at alam nyo na kung ano yun. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa human rights group na nakaka-apekto raw itong kredibilidad at imahe ng Pilipinas sa hindi natin pinapansin yung ICC sa pamumuno ni PBBM. Maraming salamat sa iyo PBBM at sinave mo si former President Duterte. Alam kong kampi ka kay former President Duterte at ito namang si former President Duterte ay kampi rin sa inyo. Okay? Comment, react kayo tungkol dito. Anong masasabi nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. I-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you on my next video. Have a great night and God bless sa inyo lahat.